Salamat sa Panginoon at nandito na naman tayo. Nandito naman, hindi naman siguro nandito na naman, nandito po tayo. Patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Bago po lahat, patuloy po natin ipanalangin ng ating bansa. Marami pong problema na hinaharap. Kababasa ko lang po ngayong umaga dun sa isang balita na nagkaroon daw po ng lindol kagabi na ata dyan naman sa may Siargao. Para kung papalapit dito sa may ang tawag doon sa may binabala nila na Big One. Yung Big One, kasi nakapaligid po tayo ng mga faults at saka mga bitak sa ilalim ng dagat. So yung pong tinatawag na Philippine Trench at saka yung Manila Trench. Yung pong Manila Trench ay mula po sa Ilocos hanggang sa may Cavite. Yung sa tigan ng dagat po yan, sakop po ng West Philippine Sea. At pagkatapos po ay doon sa Philippine Trench from ano po yan, malapit po dyan sa may Aurora na kinatatakutan ng marami. But salamat sa ibang correct nito, nagtuwid nito na that the Benham Rise is not active volcano. Matagal na po itong natutulog. Kasi po, nagpo-post sila sa Facebook ng mga bagay-bagay na kumisan lalong nagkakaroon ng takot sa mga tao. But salamat at meron pong nagtuwid doon that Benham Rise doon po sa 200 nautical miles ng Baler ay matagal na pong instinct at patay na volcano po yun na napakatagal na. So, ang Philippine Trench po ay doon talaga sa South Pacific, doon sa may east part ng Pilipinas. Gumagalaw daw po yung Philippine Trench doon sa ilalim ng dagat, kaya po nagkakaroon ng earthquake ngayon sa mga lugar na yan, from Cebu hanggang sa Davao to po lately sa Siargao naman. Ang pinaka-lately na earthquake ay sa Siargao. Sabi kanina, doon sa baka nagkamali lang po ako ng tingin ng oras, sabi kanina umaga, at tinignan ko po doon sa usage sa past 10 p.m. nung nangyari yun. So, nararamdaman dito sa Pampanga, nagkaroon din ng earthquake sa Ilocos, nagkaroon din ng earthquake doon sa may Baguio. So, let's all pray na mga bagay na ito ay nakahula na po sa Biblia. At hindi tayo nananakot, but it's all written in the Bible. Kaya po, brace yourself nga po sa ating pananampalataya, sa ating pagtitiwala sa Panginoon, no matter what happened. Ang pinakamahalaga po ay nasa Panginoon tayo. Yun po ang paatiyakin natin sa ating mga sarili na tayo po ay nasa Panginoon no matter what happened, even by death or by life. Alam natin na nasa Panginoon tayo. Though we will die, sabi nga po, I am the resurrection and the life. At sabi ng Panginoon, He who will live in me will never die. Though he died, he will live again. Yun po ang ating pinapaniwalaan sa mga bagay nito. So, continue praying for po sa ating bansa. Yan dyan po ang earthquake. Nauna po kasi yung mga gulo na nangyari sa mga corruption, nangyari sa mga flood control. At ngayon po ay nagkaroon po ng maramihang mga paglindol. Hindi lang naman po dito yan. Nag-umpisa yan sa Kamchatka, doon sa may eastern part ng Russia, malapit sa Hokkaido. Tapos nagkaroon po, sumunod po yung Indonesia naman. Karoon din po ng lindol. So, umiikot po yun kasi nasa ring of fire po tayo. Then, ito pong isa pong harapin natin ngayong araw na ito. Let's all pray for this. October 12, lumabas po ang maraming mga tao, lalo na mga kabataan ngayon doon sa Manila, sa Metro Manila, to protest ang nangyayaring
corruption sa ating bansa at sila po ay sumisigaw ng isang pagbabago. Ito po ay naka-schedule sa kanila para po makapaghanda kayo kung sakali man. Pero huwag po tayong papanik dahil hindi naman po ganun talaga kasi katindi pa ngayon. So ngayon, October 12 ay magkakaroon po ng prayer rally at saka protest against corruption at ang mga daing ng mga tao. Then on October 21, ang isa po sa sinabi ng dating isang sundalo po siya, ang iba po yung mga Marines, yung iba po yung nasa PNP, yung iba ay nasa Armed Forces, sa Army. Lahat po sila ay nadidismayo na ata sa nangyayari. According to sa isang dating pulis din naman na mataas ang ranggo, nadidismaya na raw po ang ating Armed Forces of the Philippines dahil sa mga nangyayaring ito sa ating bansa. But they cannot move because they are loyal to the Constitution. Yan po sinasabi niya, they are loyal to Constitution, not to anyone, not to any politics. So, sa October 21, ang sabi po din na nakasulat doon sa kanilang gagawin, the Day of Reckoning. At tinignan ko po sa eksaktong meaning ng the reckoning, it means pagtutuos. October 21 yan. So, may schedule po ng lahat ng mga rally na yan. So, nagre-ready na rin po tayo para hindi ko yung nabibigla. Rally and protest ay nagpasimula na po noong September 21. At ito po tuloy-tuloy per institution ng mga eskwelahan, mga universities and colleges, mga private man yan, sa government yan, umpisa ng PUP, ng UP, tapos PUP. They are cutting their classes at sila po nagrarally mismo sa loob ng campus. So sabay-sabay na po yan lahat, sunod-sunod, Hindi po sila titigil hanggang hindi raw po talaga naayos ang problema ng bansa natin. Up to November 30 po yan. Sabi ko nga, Andres Bonifacio Day pa naman yun. Up to November 30. So alam natin kung ano ang November 30. Si Andres Bonifacio po ang nagpasimula ng himagsikan laban sa mga Kastila. So let's all pray for all of this, ating bansa and the church. Please, the church, tayo po ay maging masigasig po sa pananalangin at samantalahin po natin ang pagkakataon ito upang ipahayag ang salita ng Diyos sa maraming mga tao. So tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Salamat po dakilang Ama sa iyong kabutihan, sa iyong pong pag-ibig. We know God, nandyan ka sa iyong trono, nakaluklok. Kasama ng aming Pagsukristo, ikaw ay nakatingin dito sa sanlibutan at ikaw ang nagpapagalaw ng lahat ng nangyayari dito sa lupa. Hindi maaring mangyari ang mga bagay dito sa lupa unless na ikaw ang nakakaalam at nagpapagalaw ng lahat ng ito. Pinagmamasdan mo ang gawa ng tao sa buong daigdig. Even your angels, Lord God, na pinapadala mo sa bawat mga sulok, sa 4 na sulok ng daigdig na ito, ng sanlibutan na ito, as your eyes running to and fro, at sila po'y nagre-report sa iyo araw-araw. So, Ama, dalangin po namin na ang aming bansa ay pagalingin mo sapagkat ito'y tinawag mo mula pa sa pasimula. Kaya nga pinarating mo dito, Panginoon, ang mga Kastila, pinarating mo dito ang mga Amerikano, that the gospel in the believing in God ay mapasa bansang ito, Panginoon. Sapagkat sa una ay hindi po ito isang Kristiyanong bansa. Today, there are so many Christians and so-called Christians na nagkalat sa buong bansa namin. So we pray, O God, for them and for us, na bigyan mo kami ng sigasig o Banal na Espiritu ng pananalangin para sa aming bansa at para sa iglesia, na ito ay tumindig, gumising, at maging masigasig, samantalahin ang panahon na ito upang ipangaral ng iyong mga salita sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga Pilipino.
You have chosen this nation, Lord God. Yun ang pangako mo na gagamitin mo ang bansang ito. Ayon na rin sa mga propeta na nag-prophesy ng mga bagay-bagay patungkol sa aming bansa, that you will use this nation, O God, ang aming bansang ito, ang mga Pilipino-Kristiyano, na ipalaganap ang mga salita mo, ang Ebanghelyo, sa lahat ng dako nitong Asya. Salamat po, Amang Diyos, sa iyong kabutihan, patuloy naming tinataas, Panginoon, ang bawat sasasabi. Bigyan mo kami ng lalo ng bigatin sa aming mga balikat, na ito'y pasalin namin sa pananalangin. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagkilos, lalo na po sa mga salita naming mga pag-aaralan. Though we will begin with the basic ng mga katuruan na ito, but still, God, meron kang ipinararating sa amin, sa mga salita mong ito, sa mensahe mong ito. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na ito aming maunawaan, makita, at ito ay aming isagawa ayon sa iyong atas, Panginoon, sa amin, sa iyong iglesia. Salamat po, Amang Diyos. Patuloy namin tinataas sa iyo ang buong mundo ngayon na nagkakaroon po ng marami ring kabuluhan, maging sa Africa, maging dito siya sa Eastern Europe, O God, na nagre-ready sila, na sila ay parang takot na takot o nagre-ready, Panginoon, na hindi maintindihan, sila naliligalig, Panginoon, sa banta ng isang malakihang digmaan sa Europa, between Russia, Ukraine, and the NATO, and the United States, O Panginoon. Maging ang aming bansa ay nanimiligro sa isang digmaan between China and Taiwan, Lord. At sinasabi ng marami, baka madamay kami uli sa isang digmaan na hindi naman sa amin. Kaya po tinatas namin sa iyo ang aming bansa, Panginoon. At ang mga bansa naming mga binanggit, maging sa Africa, Panginoon, na ngayon ay dumaranas ng mga persecution ng mga Kristiyano doon, Lord God. Millions of them are being persecuted, though the government is denying this. But hindi po nila paaaring itago ang mga katotohanan. 35 na mga Christians ang pinatay dahil sa kanilang pananampalataya doon sa lugar ng Nigeria na yun. Kaya po tinatas namin ito, Panginoon. Alam namin, darating at darating ang mga panahon na ganito. Kaya nga po, bigyan mo kami ng lakas ng loob na humarap sa lahat ng bagay na darating sa sanlibutan ito. And we pray for those people, O God, who are suffering persecution, even in China, in North Korea, at sa mga extremist na mga bansa, Panginoon, maging sa Africa. We pray for them, O God. Bigyan po ninyo sila ng katatagan at huwag susuko at tatalikod dahil lamang sa mga pag-uusig na ito. Alam namin, Panginoon, to die in your name is a privilege for all of us. To die in your name is a privilege for all of us. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong mga salita na aming pag-aaralan. Let your Holy Spirit continue to move and enlighten our heart and our spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, tayo po magbubukas na sa ating pong pag-aaralan. Talagang tayo po magpapasimula sa pasimula yung ating pag-aaralan na ito. Tayo po ay nasa Genesis chapter 1. Ano po? Genesis chapter 1, kabanatang 1. Tayo po ay magbabasa mula sa talatang 27 hanggang 28a. Ibig sabihin po yung mga unang paragraph lang po ng 28 ang ating babasahin. But we will read, pagkatapos ay babasahin po natin yung iba pong bahagi po ng banal na kasulatan na ito ng Genesis. Ito po sinasabi doon sa ating teksto, Genesis chapter 1, verse 27 and 28a. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. So, tignan po yun Dadalawa lang po ang nilalang ng Diyos, lalaki at babae. At sila'y pinagpala. No? At sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Dito pa lang po ako nung ibinigay po sa akin itong message na text na ito na ating ginamit ay ako rin po ay nag-iisip
Siyempre po, pag binigay na yan, hindi naman po talaga kompleto na ibibigay sa iyo yung detalye unless na ikaw ay nanalangin, nag-aaral, pinag-aralan mo ang bawat bahagi ng Biblia kung saan ang bawat isa ay nagkakatugma-tugma. At ito po ang ipinakita ng Panginoon sa atin. Kasabihin po sa inyo, sa atin, po, hindi lang po sa akin, kundi sa atin. Nang nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang larawan at wangis, ang wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga suplingang pong daigdig at pamahalaan ito. At pamahalaan ito. Do ang ating pong pinaka-main text dito ay tumutukoy sa salitang go and multiply sapagkat yun po ang sinabi ng Diyos kay Adan at Eva. Hindi pa po sila nagkakasala dito. Ano po? Hindi pa po kinain ni Eva yung pong prutas na pinagbabawal ng Diyos. Subalit, sinabi na ng Diyos kung ano ang layon ng Diyos sa kanila. Ang sila po ay magpakarami. Ano po? To multiply and fill the world with your seeds, mga anak. Kung makikita po natin ito mula pa sa paglikha, baging sa paglikha ng Diyos sa taong si Adan at Eva, ang layunin ng Diyos ay magpakarami ang tao at gawin siyang tagapamahala ng lahat ng nilalang ng Diyos dito sa daigdig. That is the very purpose of God nung likhain niya ang tao. Sabi ko, ganun nga pala, sa pasimula pa, yun na ang layunin ng Diyos sa tao. Di ba? Hindi ba nakaka-amaze yan? Kasi, kung titignan natin, nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. We know what God is. He's a God. He's a God and a ruler. A ruler of the universe. Siya po ang tagapamahala ng buong sansinuko. Na billion and billion of stars and solars sa universe na yan na nakikita natin. There are billion of stars. Pagka po sinabing stars, katulad ng ating araw ngayon, the sun, it is a star. So kapag meron pong star, meron po yung mga nakapaikot na mga maaaring masabi nating mga planeta or whatever, katulad ng ating solar system. But they are billions of stars. So ilan yan ng mga nasa kalangitan. They are billions and upon billions. Siyang namamahala ng lahat ng yan, ang Diyos Ama. Sa ganong kalagayan ng tao, ang ibinigay lang na pamamahalaan ng tao ay ang sandaigdigan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos. Nakaka-amaze po. Ganon pala ang plano ng Diyos sa pasimula pa. And even before the foundation of the world, nakita na niya tayo, nakasama tayo sa planong ito. Even as today. Maging yung mga anak pa natin o mga apo pa natin na isisilang na under ng ating pamilya bilang mga Kristiyano at kumikilala sa Diyos, sila'y nadadagdag sa mga anak ng Diyos. Kung tinuturuan natin sila ng turo at aral ng ating Panginoong Hesukristo patungkol sa Ama. So kung titignan natin sa Genesis 26, ang sabi po dito,
Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao, atin siyang gagawing kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Pagkatapos po nalikhain ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan ng tao, na kanyang pamamalahan, kasi po nauna, from the first day hanggang sa fifth day, lahat ay nilikha ng Diyos. Ang langit, ang lupa, ang mga halaman, ang mga hayop. Hanggang sa ika-6 na araw, nilikha na niya ang tao. Nakaka-amaze po talaga titignan natin ang pagkakasunod-sunod ng paglikha ng Diyos sa atin. Yun nga lang po, hindi nakapasa ang tao sa unang utos sa kanila. Unang utos pa lang po, hindi na sila nakatupad at sila'y sumuway. Na huwag hahawakan ang bunga ng puno na sa gitna ng halamanan. Ito po yung nakasulat doon sa Genesis chapter 2. So itong binabasa ko natin ito, marahil ipinapakita ng Panginoon ang pinaka-basic nito na sa pasimula pa. Kasi po, meron pong pasimula eh. Ano po? So, ito yung sinasabi ng Panginoon, I am the beginning. Ito yung beginning, and I am the end. At alam natin, ang the end, ano po, ay hindi yung pong pagkawasan ng sanlibutan, kundi ang pagwawakas ng pamamahala ng tao sa sanlibutan ito. Sapagat magpapasimula na po ang tinatawag nila after na dumating ang ating Pasikristo, magpapasimula na po ang tinatawag na theocracy. Theo means God. So, pamamahala ng Diyos. Ang tawag po doon, theocracy. Ito po yung sinasabi doon sa verse 15 ng chapter 2 ng Genesis. Tignan po natin, para lang po tayo nagre-review, no? Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. So, tingnan po ninyo, nilikha ng Diyos ang Eden at ang buong sanlibutan upang ito'y alagaan at pagyamanin ng tao. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang limang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang yon, mamamatay ka kapag ka kumain niyon. Iyon po ang unang utos sa kanila ng Diyos. Yung atas sa kanila na alagaan ang buong kalikasan na likha ng Diyos, lalo na doon sa Eden. Subalit yung pinakaunang utos talaga ay yaon. Huwag kakainin ang bunga kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Doon po sa chapter 3, ang ahas na pinakatuso, verse 1, chapter 3, ang ahas na pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh, minsan tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Ano? Tignan po yung twisted. Ano po, ako'y kinilabutan bigla ngayon. Ito po yung ginagawa ng Diablo even in the present day. Even in the present day. Iti-twist po niya yung sinabi ng Diyos. Ang sabi, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Kung makikita po ninyo ang pagkatuso ng Diablo, hindi niya kagad sinabi.
Pero alam niya, merong utos. Kaya lang, kailangan dakpin ang tao sa sarili niyang bibig. Totoo ba? Totoo ba na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Siyempre, sinabi ng Diyos, lahat ng bunga ng kahoy ay inyong makakain maliban. Yun ang inuhuli po ni Satanas. Even today, ganyan po. Ang taktika niya, kaya maging aware po tayo sa mga taktika niya. Huy! Totoo ba na nasusulat sa Biblia na ganito, ganito? Ay, oo, pero mayroong namang option. Yun ang katwiran ng tao. No? Meron man option. Wala pong option sa utos ng Panginoon. Pag sinabi niyang, huwag. Hindi natin pwedeng, Lord, ano lang naman kaunti. Kaya sandali lang. Sabi nga po ng isang quote, pinagpapalit natin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng isang poswelo ng pagkain. Pinagpapalit natin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng isang kutsaritang pleasure, subalit ang kabayaran nito ay walang hanggang kamatayan. Ang sabi niya sa verse 2 ni Eva, tumugon ang babae, hindi naman. Tignan po ninyo, hindi naman. Pinapakain sa amin ng anumang bunga sa halamanan. Lahat. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna na yun. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito ay humipo man lang. Kumain o humipo man lang. Kasi yun po ang utos ng Diyos Ni humipo, huwag kang hihipo. Yung pa kaya ang kakainin mo. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o umihipo man lang sa punong yun, mamamatay kami. Alam ni Eva Unang utos, sinabi kasi ni Adan sa kanya. Sinabi ng Diyos sa kanila. Sabi ng Diablo, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Ganyan ang sabi ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo sa bunga niyon, magkakaroon kayo ng pangunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at ang masama. So, ano po yung nangyari? In the following, napakaganda sa paningin ng babae ni Adan ang punong kahoy ng bunga nito. Sa palagay niya'y masarap ang bunga nun. Na buo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain dito. Nagkaroon nga sila ng pag-unawa matapos kumain noon. Naalala ko lang po itong ibinigay ng Diyos si Eva kay Adan. Meron lang po akong naalala na medyo nakakatawa, pero mayroong katotohanan. Masabi sa mga lalaki o sa babae, kung gusto ninyong maagang mamatay, pumili kayo ng isang partner ninyo na hindi karapat-dapat, na hindi nanggaling sa Diyos. Natawa po ako nung binabasa ko ito. Kung gusto niyo kaagad mamatay, sabi, pumili kayo ng isang magiging kapartner ninyo sa buhay na hindi galing sa Diyos, na hindi kalooban ng Diyos. Natawa po ako. Nakukuha ba ninyo yung ibig sabihin na? But if you want to live a longer and a happy life, choose a partner from God. Choose a partner from God. So, ang unang utos ay sinuway. Huwag ihipo o kakain.
Eh ngayon, hindi lang sila umihipo eh. Talagang wala na. Pasok na pasok na. Di na makalabas. Nakakalungkot. Sabi nga eh, bago ka pumasok sa isang relasyon, bago ka pumasok sa isang lugar, o bago ka pumasok sa anumang bagay na gawin mo, tiyukin mo, pag-aralan mo. Magtanong-tanong ka kung anong sitwasyon. Kesa ikaw ay magiging impulsive na lang, basta ka pasok ka ng pasok, hindi mo alam. Ang pinasukan mo pala ay pagmumulan ng iyong kapighatian at kamatayan. Hindi na po ang babanggit ng kwento kung sino yung dumanas ng mga ganon, but I have known some people na nag-suffer ng ganon and they die. So early age, in their early age, they die. Naalala ko po yung isang kwento kahit na po mahaba-haba ng konti yung aking pero konti lang naman po yung ating mga verses dito. Naalala ko po si Maria. Excuse po, baka pangalan niyo Maria. Si Maria po ay napakaganda. Pero meron siyang karakter na hindi maganda. So nakapag-asawa po siya. Una, ikalawa, ikatlo. Nung minsan, bumisita po ang isang pari doon sa mental hospital. Pagdating po niya sa isang quarter, nakita po niya ang isang lalaki doon. Nasalita ng salita sa isang harapan ng isang dinrawing niyang larawan doon sa pader. Salita siya ng salita sa harapan ng larawan na yon na kanyang iginuhit. Tinanong ng pare, sino yan? Si ano po yan, si Pedro. Sino naman yung larawan na nakadrawing doon sa pader na kanyang kinakausap? Yun po si Maria na naging kasintahan po niya. Ganun ba? Kawawa naman. Nasiraan ng ulo. At pumunta sa naglakad sila uli na punta na naman sila sa isang quarter. Nakita niya ang isang na namang lalaki doon. Magsabi-sabi. Ano po yan? Nagsasalita ng mag-isa. Tapos, biglang hahagulgol ng malakas at iiyak at sisigaw. Oh Maria! 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 Sabi ng pare, sino naman yan? Yan po si Juan. Naging kasintahan din po ni Maria. Ay kawawa naman, sigaw na sigaw. Sinasigaw niya pangalan ni Maria. Tapos maya-maya po naglakad na naman sila. Pumunta na naman sila sa isang quarter. Nakita po nila isang lalaki na kanyang inuuntog po yung kanyang ulo sa pader. Nagdurugo na po yung noo niya. Hindi po siya mapigil. Tapos pinagbubuntal po niya yung pader. Nagdurugo na yung mga kamay. Tapos bigla niyang ihahampas ang kanyang ulo sa pader. Sabi ng pare, sino naman yan? Sabi niya, hindi ko na po alam ang pangalan. Dahil di po niya masabi. Dahil sa kalagayan niya. Sino ba yan? Yung po yata yung naging asawa ni Maria. Sana po nakukuha niyo yung kwento. Be selective. Sabi nga po kung hindi ba ibinigay ng Diyos si Eva kay Adan, magkakasala kaya si Eva? Si Adan. Hindi natin alam. But God knows. They will sin. Alam niya. Kaya tinatanong niya, ba't kasi nilagay pa yung prutas doon sa puno doon sa gitna? Alam naman pala niya magkakasala sila. Alam niya. But that is the test. That is the test. Marami mga bagay na nilalagay ang Diyos sa ating harapan.
upang tignan ng Diyos kung gaano tayo katapat sa Kanya. Will you be faithful even when you are alone? Or with other people? With your barkada? Doon na po pumapasok ang sinasabi po ng Roma 6:23. For the wages of sin is death. For the wages of sin is death. Tignan po natin sa Roma 6. Ito po yung mga babala lang naman po sa atin. Ang sabi po dito, mula talatang 20, noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na yon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuyan ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauwi ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kanina lang po meron akong nabasa na isang pinost nila doon sa account po ni C.H. Spurgeon. Nasabi po ng isang marahil ito'y isa sa mga mananampalataya noong unang panahon. If a man will lose his salvation because of sin, then where is the grace? Ang sabi niya. Then, Jesus, the Christ, did not done at all. Nagulat po ako. Bakit nilagay ito sa C.H. Spurgeon? Ba't hinayaan siya? Napag-isip-isip ko doon, tama nga naman po. Kung ang kasalanan ng mag-aalis sa atin sa ating kaligtasan ng biyaya ng Diyos ay hindi naging sapat at hindi naging sapat ang ginawa ni Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. But still, remember this. Kahit ang pera ay may dalawa pong mukha. There is a warning, nung sinasabi ng ating binasa kanina sa Romans 6. There is a warning. Na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But still, the grace of God is there. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Now, anong kailangan natin gawin? Huwag tayong magkakasala ng sobra sa harapan ng Diyos. Maybe maaari tayong matisod. But that's not enough. Stand up. Tumayo ka. At lumakad uli papunta sa Panginoon. Naalala ko po yung isang deacons noon na kasama namin sa church ng Christian Alliance. While he is exhorting, nag-iisip-isip din po ako sa kanya sinabi. Sabi, kahit naman bagong paligo tayo, di ba? Sabi niya, paglabas natin ng banyo, at lumabas na rin ng bahay, sa iyo at sa gusto natin, makakapitan tayo ng alikabok. Nag-isip-isip po ako doon niya sinabi, kasi ninenervous po ako, baka mapunta tayo doon sa paninindigan ng iba, that we cannot lose our salvation. Even though magtampisaw tayo sa kasalanan. Yun po yung sinasabi sa Book of Hebrew. If we sin willingly, there's no more offering that can be offered for sin. But waiting for
great judgment. So naisip ko yun na sinabi ng ating kapatid na yun sa Christian Alliance. Tama. Kahit ano pang gawin mo, hindi pwedeng hindi ka humarap sa kasalanan sa libutan. But the good things is, whenever we surrender our will and our mind and our soul to the Spirit of God, He will help us not to sin. Yun po ang palagi yung tatandaan natin. Sa akala ba ninyo kami mag-asawa, hindi nararanasan yung mga bagay-bagay na yan na nangyayari. Even in the life of a Christian life. Minsan nagkakasala ka sa kaisipan, nagkakasala ka sa bibig mo. Minsan nadadala ka sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na ngayon sa politika. But still, it's part of our being human. We are so emotional. But still, huwag nating nahahayaan na tayo'y magkasala dahil lamang sa ating mga emotion. Ingatan natin ang ating mga emotions. Madalas kasi yun ang humihila sa ating kasalanan. Makalunos na naman nung lakwang. Kawawa naman siya kung lalayo ko. Kawawa naman kung hindi ko pagbibigyan. That's emotions. That is emotions. So makikita natin, yes, the grace of God ay sapat na sa atin. Even what Jesus has done on the cross of Calvary, that's enough already. At doon lamang po tayo manguyapit. Huwag na tayo makikinig sa iba na sinasabi, ito, ganito, hindi, ganyan, ito. Parang si Adan ay si Eva. Kung ano-ano kinakatwiran. Si Adan, sino tinuro? Yung babae. Bakit? Wala ka bang paninindigan sa sarili mo na tumayo at manindigan para sa Diyos? Bakit mo itinuturo yung iba? Sila ang ginagawa nga nila. Ano ngayon? Dahil ba ang isang kamalian ay ginagawa ng marami, yun ba'y nagiging tama? Ang sabi ng isang mangangaral. Kung ang isa bang kasalanan o isang masamang gawain ay ginagawa ng marami, yun ba'y nagiging tama? Ang tunay ng mananampalataya, kahit na ginagawa ng karamihan ang lahat ng karumal-dumal, iiwas mo ang sarili mo doon. Yun ang tunay na pagsunod sa Diyos. Napakadakila ng Panginoon dito. So as we are studying this word, sana po pumupunta na kayo doon sa ating pinakapunto dito. Go and multiply. Alam po niyo sa atin mismo, ngayon, we are being multiplied. Hindi niyo po napapansin. At ayaw na lang po namin mag-brag, ayaw po namin magmalaki, magmayabang kung anong nangyayari talaga sa ginagawa natin ito dito. But still, God is doing something. Amen. God is doing something. Sa buhay ng mga tao, hindi naman natin sa kilala, hindi naman natin sila nakikita. O maaring nakilala natin, subalit hindi natin sila nakikita. But God is doing something to them and to us. So, sa panahon na ito, sana po, umahayo na tayo na ipakita sa sanlibutan kung anong tunay na buhay ng ating Panginoon Kristo sa atin. At habang nakikita nila ang buhay na yan ng ating Panginoon Kristo sa atin, even in this weak flesh, nakikita nila ang buhay ng ating Panginoon Kristo sa atin, then we are multiplying. Hindi po natin yan napapansin. Hindi natin yan napapansin. People are being amazed. At kung minsan ay nandun na yung kasama yung inggit na positibong inggit. Hindi po negatibong inggit, kundi sana
Sabi niya, sana ako rin magkaganyan. Sana rin maging malapit ako sa Diyos tulad nila. Di po ba? Then they are naghahangad ng ganong buhay dahil nakikita nila sa atin. Kaysa naman sa nakikita nila hoy, Kristiyano yan, pero ba't ganyan siya? Wow. Nagiging, po tayo, retarded. Nagiging, po tayo nun, talataboy ng mga tao. Tignan po natin ang nasusulat sa Korinto. Sana po nakikita ninyo kung paano nag-multiply na kayo at ang salita ng Diyos sa buhay ng maraming mga tao. 1 Corinthians chapter 15, verse 35, and hanggang po, basahin po natin, medyo mahaba-haba siya, pero ilan na lang po tayo dito. Sabi po dito, 35 to 49 ng chapter 15 of 1 Corinthians. Ngunit may nagtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Anong magiging ayos ng katawan nila? Isa po, kala ng mga tao, nagbubura si Paul dito. Hindi po. Ang sabi dito, si St. Paul po kasi sumulat ng Corinthians, ng epistles ng Corinthians. Ngunit may nagtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging katawan nila? Sa verse 36, hangal. Sabi na. Medyo magugulat ka na. You fool! Sabi niya. Hindi mabubuhay ang binhing iniasik hanggang hindi ito namamatay. At ang inihasik ay hindi punong malaki na, kundi binhi. Tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang itinalaga. Bawat binhi binigyan ng angkop na katawan. At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang laman ng ibon, iba ang laman ng isda. May mga katawang panglangit at mayroon namang panglupa. Iba ang kariktang panglupa at iba ang kariktang panlangit. Kaya po kung bisan, kahit anong paganda mo sa sarili mo, hindi ka makita maganda ng mga tao kasi yung nakikita sa iyo, hindi naman panglangit panglupa lang. It means you're not spiritually growing. At yung mga katawang panlangit, they are in beautiful spirit. Yun po ang talaga sikreto. Hindi po yung glutathione. The spiritual na buhay natin sa Panginoon ang nagbibigay ng kagandahan sa atin na nakikita ng tao. Verse 39, hindi pare-pareho anong laman. Binasa ko na pala. 40, may katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba ang kariktang panlupa at iba ang kariktang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan. Remember this, the moon has no, it has no its own light. Wala pong sariling liwanag ang mundo. Ito po'y malaking bato kung talagang tutuusin. Kaya lamang siya nagliliwanag dahil sa tama ng araw. Remember that. Kung titignan natin sarili, even us, para tayong buwan, nagliliwanag lang tayo pagka tinatamaan tayo ng liwanag at kalwalatian ng Diyos. Amen. Tandaan po ninyo yan. Yes. At iba rin ang liwanag ng mga bituin. And the stars, remember kanina nabanggit ko po sa inyo, the stars are like the suns. Ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. So yan ang hinihintay natin sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Kung nabutan man tayo ng kamatayan bago siya dumating, bubuhayan tayong balik. At ang katawang yan kailanman ay hindi na mamamatay. Verse 4-3, pangit at walang kaya ng ilibing. Yung pong lumang pagkatao natin, pangit at walang
kaya ng ilibing maganda at malakas ng muling buhayin dahil sa buhay po ng ating Pastor Kristo. Tandaan po natin yan. Inilibing na katawang panlupa, ngunit mabubuhay ng katawang panlangit. At kung may katawang panlupa, meron ding katawang panlangit. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyang buhay. Saan po nanggaling si Adan? Nang likhain ng Diyos mula sa lupa. Mula sa alawo. Ang unang tao si Adan ay nilikhang binigyang buhay. At ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi na una ang panglangit. Ang panlupa muna. Kaya po inuna yung Genesis kanina para makita natin ang mensaheng ito. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Sino po yung pangalawang Adan? The second man, Jesus. Ang katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panglangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paano tayo katulad ng taong nagmula sa lupa, ito ang gayon. Dala-dala natin ang katawang yan na galing sa lupa na galing kay Adan at Eva. Kung paano tayo katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Sabi ko, kaya pala, inuna ng Panginoon yung Genesis na yun at chapter 1 sa munang paglikha. Upang ipakita ng maliwanag. God did not stop noon sa panahon ni Adan at Eva nang sila nagkasala. He provides salvation. At yun ay kanyang ipinakita sa panahon ng ating Pastor Kristo. Kaya siya lumikha ng isa pang tao na ipinanganak ng isang tao. Alam po ninyo, nagulat ako at lumuha ako doon sa isang kasulatan ng isang relihiyon. Ngayon, kasalukuyan. Kilala ninyo ang relihiyon kung sasabihin ko sa inyo. Pero hindi ko po sasabihin sa inyo, but they are existing today even in the Philippines. Nagulat po ako sa isang kasulatan nila. Isang aklat. That Jesus is both man and God. You know why? Ang sabi? Sapagkat ang Diyos ay nakipag-sex kay Maria, kaya isinilang si Jesus. Oh God, sabi ko, what a demonic teaching. Kailan ba na hindi nangyari yun? The Holy Spirit, itinanim niya ang buhay ng ating Panginoon doon sa loob ni Maria. Ang ginamit po niya ay yung egg ni Maria. But there's no sperm of human being. Kaya nung tinagnan po nila yung dugo, na iniisip nila doon sa doon sa Kalbaryo, in the Golgotha, dahil meron pong dugo na tumulo doon sa pinakailalim nito, ang sabi, na para bagang kung saan nakatago ngayon yung Ark of the Covenant. Ano lang po ito, parang sa pantahan nila. But yung kanilang nakita ay sila'y nagulat. Meron pong dugo na lumusot sa mga bato. Ang isip nila, baka yun ang dugo ni Yesu Cristo. So kumuha po sila ng sample noong dugo na yon at pinag-aralan po nila yung DNA nito. At tinignan nila kung talagang yun ang dugo ni Yesu Cristo. Nagulat po sila. Hindi ko na lang po talaga maano sa science kung ano. Kasi po, kailangan po merong X and Y. Meron po kasing X and Y para lumitaw na tao talaga. Pero doon sa kanilang pag-test na yun ng dugo, ang nakita po nila, wala pong X, Y lang. It means, walang namagitan na anumang tao ng si Yesu Cristo ay nilagay ang Banal Espiritu doon sa tiyan ni Maria. Doon sa sinapupunan.
In all of this, bakit nababanggit ito? Maging maingat po tayo sa mga katuruan ng iba. I could say, without fear, those teachings are demonic. Pilit nilang pinalalabas ng ating Panginoon Kristo ay nagkasala at nagmula sa kasalanan. Hindi po pwedeng isakripisyo ng ating Panginoon Kristo ang kanyang buhay, ang kanyang sarili kung meron siyang kapintasan. Even in the Old Testament, hindi po pwedeng ihandog ang isang kordero kung meron po siyang kapintasan. Kahit na sugat na maliit, o kahit na bali na kaunti sa kanyang mga buto, o kung siya merong bulag sa kanyang mata, hindi po siya pwedeng i-offer nung panahon na yun para sa kasalanan. Kailangan po 100% na perfect ang ihahandog. And that is Jesus, the Lamb of God, who take away the sins of the world. Napakadakila po ng Diyos. Ano po? Ang unang tao ay mamamatay. Ito tayo dito sa ating binabasa. Physically. But the spiritual man gives eternal life. Yun po ang ating Panginoon Kristo. Doon tayo nasasali ngayon. Kaya sa buhay natin ito, bilang isang Kristiyano, manghawakan po tayo. Sasabihin ko na po sa inyo na walang agam-agam, na walang anumang pagkukunwari. Nakakatakot po ang dumarating na panahon. Nakakatakot po ang dumarating na panahon. Kailangan tayong kumapit sa Diyos. Ano man ang mangyari, hindi tayo bibitaw sa Kanya. Palagi ko po sinasabi sa inyo, even by death or by life, we will be with the Lord. We will be with the Lord. Yes, Lord. Amen. The message here is, we have to preach the risen Christ. Christ must be multiplied, and that is our mission. And that is our mission. Ano po? That is our mission. Ngayon, kung paano sila makakapakinig kung walang mangangaral? At paano mangangaral ng isang tao kung hindi siya sinusugo? Yun po ang katwiran ng iba ngayon. Hindi naman kayo sinusugo. Bakit ba karapatan kayong mangaral? But we know by faith, we are in God. At tayo kanyang gagamitin upang ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Sa lahat ng mga tao. That Christ will be multiplied through us, through His church. Kaya nga sabi po, go and multiply. Go and multiply. At ang isa sa mga atas ng ating Panginoon, ay makikita po natin dito. Basahin po natin. Matthew 28. Alam na po natin sigurado ito. Matthew 28. Verse 16 to 20. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuturo sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Lahat, pera lang po ang Diyos. Ano po, na nagbigay ng lahat sa ating Panginoon, ng kapangyarihan sa langit sa lupa. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ano po yung inuutos sa atin? Atas, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa.
Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. At, ano po, turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Turuan silang sumunod sa lahat, not only some, na ipinag-uutos ko sa inyo. Kasi yung iba po talaga tinatanggal yung Biblia eh. Ay, ito hindi sa amin. Ay, hindi yan. Hindi yan para sa amin to. Sabi ng Panginoon, lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. And this is the good news. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo lagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan o ng panahon. Amen. Till the end of time. Thank you, Lord. Yes. Till the end of time. Yan po ang ating pakatandaan. Kaya huwag po kayo matatakot na humayo. Amen. Hindi man kayo makakahayo, kahit man lamang sa buhay natin, maniwala sila na totoo si Yesu Kristo. At bilang kahuli-hulihan, tingnan po, lalong magpapalakas ng loob sa atin. At ito'y binabasa ko na po palagi sa inyo. Paulit-ulit lang ito. Pero babasahin ko po sa inyo ulit upang ito'y maging kalakasan para natin. Baka kung yung iba po sa inyo, nakakalimutan na ito. Ito po yung tinatawag nilang the Lord's Prayer. Ay, sandali. Di ba yung the Lord's Prayer, yung Ama namin? Ano po yun? Guide of Prayer po. Guides to Prayer po yun. Ang the Lord's Prayer, ito po, John 17. Dahil dito po nanalangin si Yesu Kristo para sa mga alagad. At tingnan po ninyo ang sinasabi. Ang sabi doon sa verse 18, kung paanong sinugong mo ako sa sanlibutan, sabi ng ating Yesu Kristo sa Diyos Ama, kung paanong sinugong mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang may talaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko. Tingnan po ninyo ha. Dahan-dahan ko babasahin. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Amen. Sila, paulit-ulit ko po ito sinasabi sa inyo. Ipinanalangin na po tayo ng Panginoon noon pa. At yung mga tao na babahaginan natin ng Ebanghelyo at ng buhay ng ating Yesu Kristo na iahayag natin sa kanila, even then, kasama na po sila sa ipinanalangin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya paano po tayo magdududa na gawin ang atas ng Panginoon sa atin? Ang buhay ng ating Panginoon Kristo, hindi po yan pwedeng mag-multiply unless naabutin natin ng mga tao na ipinararating ng ating Panginoon. Ano man ang kalagayan nila, dapat po nating ihayag ang buhay ng ating Panginoon Kristo sa kanila. At dapat nating itandaan, ipinalangin na po tayo ng ating Panginoon, ang Iglesia, ang mga tinawag upang hikayatin ang mga tao na lumapit at pasakop sa Diyos. At dumami pa ang mga anak ng Diyos. Tayo kung lahat ay manalangin. Patuloy ka namin dinagdakila, Ama, sa iyong kabutihan. Yes. Sa iyong kapahayagan sa araw na ito. This is the day that the Lord hath made. Yung po palagi namin nakawit. And every day, O God, ay siyang ginaganap mo sa amin. We know. Maaring kami ay kuminsan ay nadadala ng emosyon. And yet, Lord God, andyan ka. Andyan ka. Even the angels, Lord, na nasa aming mga tabi, they are comforting us, O God, lalo na po ang iyong banal na Espiritu.
So we pray, O God, na patuloy na manatili sa amin ang iba ng Espiritu. Mm. Kung wala siya, wala po kami magagawa. Opo. Laging ang pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi magiging buhay sa makakarinig nito unless na ang buhay ng aming Panginoon ay totoong sumasa amin. Mm. Kaya po salamat po, Ama, sa iyong kabutihan sa araw na ito. Pagpalain mo po ang lahat ng nakinig at nanood at makikinig pa at manonood sa mga sumusunod pang mga araw at Yes, oras. Lord. Bless them, Lord. Bless them, O Father God, when we pray, let your love flow, let your love flow, let your love flow to everyone. Sa lahat ng nakinig, nanood, at manonood, at makikinig pa. Salamat po sa iyong kabutihan. Sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, Ama, gawin mo po sa amin ng iyong banal na bendisyon. Yes. Na ang iyong pag-ibig, Ama, ay manatili sa aming mga puso upang ito'y padama namin sa aming kapwa, lalo na po sa mga kapatiran namin sa aming Panginoon Kristo. Mm. Ang biyaya po ng aming Panginoon Kristo, siyang patuloy namin dinadalangin na sumaamin upang maganap namin ang iyong kalooban, Ama, tulad ng aming Panginoon Kristo. At ang pananatili po, paghahayag, paggabay sa amin ng Banal na Espiritu ay manatili sa amin ngayon hanggang sa pagdating ng aming Panginoon Kristo. Sa lahat pong ito, Amang Diyos, sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapulihan, kapasalamatan sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Thank you and God bless you and bless you.